On ay merong misconception sa NBA na ang big man era ay patay na at wala ng lugar ang mga legit big men sa NBA. Podziemski has it. Here come the screens. Curry comes free. Gets the ball, puts up a three-pointer. Bang! Steph Curry nails the three-pointer with 7/10 of a second remaining. Pero nang akala ng nakararami na small ball forever na ang laruan sa NBA, ay biglang nagsalputan ang mga big man unicorn na mga international players katulad na lang nina Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic at iba pang mga skilled big men who are now dominating in the NBA. Kaya mas lalong lumalakas ang ugong ng pangalan ni Kai Sotto sa conversation na makakapasok na siya sa NBA this year. At ang team na kilala sa small ball sa NBA na Golden State Warriors ay hindi nakapasok sa playoffs. Kaya matindi ang pangangailangan ng isang legit big man ng Warriors at marami ang nagsasabing si Kai na ang right person na hinahanap ng Golden State Warriors. Iba kasi ang ating idol sa ibang mga big man ngayon sa Asia. Nag-iisa lang siya na legit 7'3" sa Asia na merong insane skills, lumilipad at nakakashoot sa labas. At sa pinakita ngayon ni Kai sa Japan B-League, ay marami na ang naniniwalang panahon nang makapasok siya sa NBA and be the next Victor Wembanyama. Pero ano nga ba ang realistic chance of playing in the NBA at makakasama ang mga legendary players ng Golden State Warriors katulad ni Stephen Curry, Klay Thompson at ang kanyang kakampi sa NBA G-League Team Ignite na si Jonathan Kuminga? Well, alam naman ng lahat na unang nakilala si Kai sa buong mundo nang pinili niya ang paglaro sa NBA G-League Team Ignite bago pa man siya lumipad patungong Australia at ngayon sa Japan naman. Pero na-traffic ang kanyang NBA dream dahil sa kakulangan ng playing time. Kahit sa NBA Summer League last year ay nakasama si Kai sa NBA Summer League roster ng Orlando Magic pero ganun pa rin, hindi siya nakakuha ng enough playing time. At ano nga ba ang realistic chance ni Kai na makakapasok sa NBA? Well, nandyan na lahat kay Kai to become the next big thing sa NBA at magiging next great big man. Naipakita na kasi niya ngayong season sa Japan na kung saan ang mga nakakalaro niya ay ang mga naglalakihang players na karamihan sa kanila ay galing sa NBA. Yet Kai Sotto was able to dominate kahit na 21 years old pa lang siya. How much more ngayong mag-22 years old na siya sa Mayo. Pero sabi ng kanyang mga bashers at mga Pinoy na talangka ay ang problema daw ni Kai ay ang kanyang napakanipis pa na katawan na kailangan niya sa NBA. Naglalakihan at naglalakasan ang mga katawan ng lahat ng mga players sa NBA. Kaya it is imperative para kay Kai na magdagdag ng timbang, magbubuhat ng bakal at magpapalakas para mapunan ang kanyang pinakamalaking weakness. At hindi ito lingid sa kalaman ng kampo ni Kai, kaya nga kumuha sila ng personal strength and conditioning coach na kung saan siya ang namamahala sa katawan ni Kai. And in just 3 months, ay kitang-kita na ang napakalaking pagkakaiba, mas lumalakas na ngayon si Kai at mas nagiging athletic, lumiliksi na at lalo pang tumataas ang talon. And one can just imagine in 1 year time training under Coach Millentin na kung gaano nakalaki ng katawan ni Kai during that time. At kapag lalakas na ang katawan ni Kai ay siguradong magiging unstoppable na siya sa NBA or kahit saan pa siya maglalaro. At dahil scientific ang approach ng pagpapalaki ng kanyang katawan ay hindi mawawala ang kanyang speed and quickness na kung saan ito ang kanyang advantage over the other extra big men. Kaya ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ni Kai ang kanyang lakas ng katawan in preparation sa kanilang tapatan ni Nikola Jokic at Giannis Antetokounmpo at ang kanyang speed and quickness in preparation sa kanilang tapatan ni Vic Wembanyama at Chet Holmgren. 戻ってきたボール中に入っていきます。もう一度合わせる。中に通ってハイショット決めた。ないという横浜市。 At balitang NBA naman, Luka Doncic ng gigil at ang Dallas Mavericks rumisbak. Tumaba si Luka Doncic ng 32 points, 6 rebounds, and 9 assists
At diniskaril ng Dallas Mavericks ang pagbabalik ni Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers sa pamamagitan ng manipis na panalo sa score na 96-93. Ibinuhol ng Dallas Mavericks ang West Conference First Round Series nila sa 1-1 at ang Game 3 ay ngayong Sabado nagaganapin sa Dallas. Nagsumite itong si Kawhi Leonard ng 15 points and 7 rebounds sa unang laro niya mula noong March 31 dahil sa pamamaga ng kanyang inopirahang kanang tuhod. At umayuda naman si Kyrie Irving ng 23 points para sa Mavericks at may 19 points si PJ Washington at natambakan ng 29 points ang Dallas Mavericks sa opener ng series at natalo sa 109-97. They punched us in the mouth in Game 1 and we just wanted to respond. Yan ang sabi ni PJ Washington. Kinapos ang tig-22 points ni Paul George at James Harden para sa Los Angeles Clippers at may 13 points, 12 rebounds si Ivica Zubac at inalat sa 8 for 30 shooting para sa tres ang Los Angeles Clippers. Lamang pa sa 73-67 ang Clippers nang burahin ng Mavericks ang next 14 points para agawin nang kubrahin ng Mavericks ang next 14 points para agawin ang lead 81-73 na ibaba ng Los Angeles Clippers sa 84-81 sa dakdak ni Ivica Zubac pero sumagot ng magkasunod na tres sina Maxi Kleber at Luka Doncic. At dahil sa basket ni Kawhi Leonard ay idinikit muli sa 93-90 sa may 20 seconds na lang ang natitira sa laro. Natawagan ng foul si Kyrie Irving, challenge ng Dallas Mavericks at nagtagumpay ito. At 3 sa 4 na charities ang ipinasok ni Kyrie Irving bago ang tres ni Paul George sa buzzer. Habang ang 76ers guard ang nag-uwi ng Most Improved Player Award, hinirang na 2023-24 NBA Most Improved Player ang guard ng Philadelphia 76ers na si Tyrese Maxey. Tinalo ni Tyrese Maxey sa nasabing award si Kobe White ng Chicago Bulls at Alperen Sengun ng Houston Rockets. Sa kanyang ika-4 na NBA season, si Maxey ay may average na 25.9 points, 6.2 assists, 3.7 rebounds, and 1 steal kada laro. Habang sina Rudy Gobert at Mike Conley Jr. ay tudukayod versus the Phoenix Suns. Bumida ng two-way performance itong si Jaden McDaniels nang muling kubabawan ng Minnesota Timberwolves ang Phoenix Suns sa score na 105-93 tungo sa 2-0 lead sa kanilang first round series sa Western Conference. Umiscore si Jaden McDaniels ng 25 points habang pinangunahan niya ang depensa. Nagdagdag ng tig 18 points sina Mike Conley Jr. at Rudy Gobert na may 9 rebounds and 3 steals pa. Pinagkalumpunan ng Phoenix Suns si Anthony Edwards pero nakatapos pa rin ito ng may 15 points mula sa kanyang 3 of 12 shooting at may 8 assists. Nagsumiti ng 20 points si Devin Booker at umayuda naman ng 18 points si Kevin Durant at 15 points si reserve Eric Gordon para sa Phoenix Suns. May 20 points, 14 rebounds naman si Yusuf Nurkic.